Sa isang maliit na baryo na matatagpuan sa bayan ng Antipolo, malayo sa abala at ingay ng kabisera, may isang matandang bahay na kilala ng karamihan sa mga tao sa paligid. Ang bahay na ito ay hindi malapit sa sentro ng baryo, kundi nasa isang liblib na bahagi, tahimik na nakatago sa lilim ng mga matandang puno ng kagubatan at napapaligiran ng mga damuhing berde. Para itong isang matandang lihim, isang saksi sa mga alaala at mga kwento ng nakaraan. Ang bahay ay pag-aari ni Lola Maria, isang matandang babae na namumuhay mag-isa sa huling mga taon ng kanyang buhay. Nakatira siya sa bahay na ito mula pa noong bata siya. Ang oras ay tila hindi dumapo sa matandang bahay na iyon, at nananatili itong may simpleng ganda ng mga bahay na nakatanim sa alaala ng bawat tao. Wala itong anumang pambihirang katangian, ngunit may kakaibang alindog para sa mga hindi inaasahang dumadaan. Bawat umaga, ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng puno, pinapalitan ng gintong liwanag ang mga matandang pader ng kahoy, at bumubuo ng isang tahimik at mainit na tanawin. Si Lola Maria ay may isang masayang pamilya noon, ngunit nagbago ang lahat nang pumanaw ang kanyang pinakamamahal na asawa dahil sa isang malubhang sakit. Pagkamatay ng kanyang asawa, nag-iisa na lamang si Lola Maria sa bahay na ito, at ang kanyang mga anak ay lumaki at nagpunta sa malalayong lugar upang maghanap buhay. Bagamat ang mga anak ay nagtatrabaho na sa ibang lugar, hindi naramdaman ni Lola Maria ang kalungkutan dahil palagi niyang kasama ang mga batang taga-baryo upang magbahagi ng pagmamahal. Araw-araw, inilalaan ni Lola Maria ang kanyang oras upang alagaan ang kanyang hardin, magtanim ng gulay, mamitas ng prutas, at gawin ang mga pamilyar na gawain sa paligid ng bahay. Ang hardin ay isang lugar kung saan natagpuan niya ang kapayapaan at kaligayahan. Ang mga bulaklak na namumukadkad tuwing tagsibol, ang mga prutas na hinog tuwing tag-init, lahat ng ito ay bunga ng kanyang sipag at tiyaga sa loob ng mga taon. Ang hardin na ito ay hindi lamang pinagmumulan ng pagkain, kundi isang lugar din kung saan si Lola Maria ay makakapagmuni-muni at magbalik-tanaw sa kanyang yumaong asawa. Araw-araw, tinatanggap ni Lola Maria ang mga batang taga-baryo na pumupunta sa kanyang bahay upang maglaro. Madalas silang dumaan pagkatapos ng kanilang klase, at doon sila nauupo sa hagdang bato, nakikinig sa mga kwento ni Lola Maria tungkol sa mga alamat, mga aral sa buhay, at pagmamahal. Bagamat matanda na, si Lola Maria ay may malakas na kalusugan at isang pusong puno ng pagmamahal. Itinuturing niyang parang anak ang mga batang ito, at sila naman ay tinitingala siya tulad ng isang tunay na lola. Isang hapon ng taglagas, habang ang malakas na ulan ay bumabagsak at binabasa ang mga kalsada ng baryo, si Lola Maria ay nakaupo sa kanyang maliit na bahay. Hawak ang isang lumang gansilyo. Sa labas ng bintana, ang mga patak ng ulan ay nahulog na parang mga hiyas, dumadapo sa mga dahon ng puno at bumubuo ng isang malumanay at mahinahong musika. Malalim ang hininga ni Lola Maria, nakasandal sa kanyang upuan at tumingin palabas ng bintana. Ang mata ay nakatuon sa gubat sa malayo. Dito sa gubat na ito siya tumira sa loob ng maraming taon, at dito rin niya natagpuan ang lahat ng magagandang alaala tungkol sa kanyang pamilya. Bigla niyang narinig ang isang malumanay na katok sa pinto. Tumayo si Lola Maria. Binuksan ang pinto at nakita ang isang batang lalaki na nakatayo doon, basang-basa mula sa ulan. Ang batang lalaki ay mukhang maliit, ang mukha ay marumi at puno ng putik, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap, puno ng kalungkutan at pag-aalala. "Magandang araw. Bakit ka nandyan sa labas?" tanong ni Lola Maria. Ngumiti siya at ang tinig ay banayad ngunit puno ng pangamba. Tumingin ang batang lalaki kay Lola Maria. Hindi nagsalita at tahimik na pumasok habang mabilis na kinuha ni Lola Maria ang tuwalya upang punasan ang tubig ulan mula sa katawan ng bata. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. "Lola Maria?" Ang kanyang tinig ay mainit. "Mateo po," sagot ng batang lalaki. Mahina ang boses, ngunit puno ng lakas ng loob. Tiningnan ni Lola Maria ang batang lalaki.
Nakita ang takot at pagod sa kanyang mukha at naramdaman ang awa. "Bakit ka mag-isa sa kalsada sa ganitong oras?" tanong niya. Ang mata niya ay puno ng pangamba. Tahimik na hindi sumagot ang batang lalaki. Tiningnan siya ni Lola Maria at alam niyang may hindi tama. Hindi sigurado si Lola Maria kung ang batang ito ay taga-baryo. Hindi na siya nagtanong pa, ngunit alam niyang may malungkot na kwento si Mateo, isang nakaraan na hindi pa niya kayang ibahagi. Inanyayahan ni Lola Maria ang batang lalaki papasok. Pinakain siya ng mainit na pagkain at pinatulog siya sa isang kama. Habang ang batang lalaki ay nahulog sa mahimbing na pagtulog, si Lola Maria ay naupo sa tabi. Ang mata ay nakatingin palabas ng bintana. Patuloy ang pagbagsak ng ulan at naramdaman niyang may isang pagbabago sa paligid. Marahil, ang buhay niya ay malapit nang magsimula ng isang bagong kabanata. Kinabukasan, nang sumikat ang unang sinag ng araw na dumaan sa mga ulap na naiwan sa hangin, nagising si Maria. Ang ulan kagabi ay naglinis ng hangin, nag-iwan ng isang sariwa at malinis na kapaligiran. Yumuko siya, naramdaman ang katahimikan ng umaga, at pagkatapos ay pumasok sa sala kung saan si Mateo ay mahimbing pang natutulog sa simpleng kama. Tiningnan ni Maria ang batang si Mateo. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Ang batang iyon ay may edad na mga 13 o 14 na taon, ngunit ang kanyang mga mata ay may kabigatan, tila nagsasabi ng mga pighati at sakit na naranasan sa buhay. Alam niya, ang buhay ni Mateo ay hindi tulad ng ibang mga bata sa baryo, mga batang karaniwang masaya at walang alalahanin sa hinaharap. Maingat siyang lumapit sa kama, naupo sa tabi ni Mateo at hinaplos ang kanyang buhok. "Gising na, Mateo. Kailangan mong mag-almusal at magpahinga pa," mahina niyang sabi. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang mga mata. Tiningnan si Maria ng matagal na parang tinutukoy ang taong katabi niya. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang tingin, parang puno pa rin ng pangamba. Ngunit pagkatapos ay isang magaan na ngiti ang sumik sa kanyang labi. "Salamat po, Lola," mahina niyang sagot. "Wala iyon. Ikaw ay anak na para sa akin, gaya ng sarili kong anak." Ngumiti si Maria at tumayo, naghanda ng almusal para sa kanilang dalawa. Si Mateo ay umupo, naramdaman ang init ng silid sa paligid. Oo, ito na ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ligtas siya pagkatapos ng mga taon ng paglalakad sa kalye. Si Maria ang unang taong nagmalasakit sa kanya ng may tunay na pagmamahal, ng walang hinihinging kapalit. Ang pakiramdam na iyon ay kakaibang matamis, parang siya'y niyayakap ng isang ina, isang bagay na hindi niya naranasan. Matapos mag-almusal, dinala siya ni Maria sa hardin. Hindi malaki ang hardin, ngunit puno ng buhay. Ang mga gulay ay berde at malusog. May mga kamatis, pipino, at kalabasa na tumutubo sa paligid ng kanilang bahay. Mahilig si Maria sa pagtatanim at nais niyang matutunan ni Mateo na kung kaya niyang mahalin ang mga maliliit na halaman, matutunan din niyang mahalin ang mga tao. "Mahilig ka ba magtanim, Mateo?" tanong niya. Ang mata ay nakatingin sa batang lalaki. Hindi ko po alam. Hindi ko pa po ito nasubukan," sagot ni Mateo. May kaunting kaba sa boses. "Walang problema. Magtutulungan tayo. Isa-isang hakbang lang, matututo ka rin." Ngumiti si Maria at itinuro ang isang bakanteng lupa. "Una, tulungan mo akong magbunot ng mga damo. Tapos magtatanim tayo ng mga bagong halaman." Tinitigan ni Mateo ang lupa sa harap niya. Ang puso ay puno ng kalituhan. Ang buhay niya noon ay puro paglalakad sa kalsada, naghahanap ng pagkain, tapos magpapatuloy na parang walang tahanan. Pero ngayon, si Maria ay nagdala sa kanya sa isang bagong mundo, mundo ng pagmamahal at pag-aalaga. Mula noon, araw-araw ay magkasama silang nag-aalaga ng hardin. Nagsimula ng matutunan ni Mateo kung paano magtanim, mag-alaga ng bawat halaman, at pati na rin gumawa ng compost upang mas lumago ang mga halaman. Ang mga aral ni Maria tungkol sa buhay ay hindi lang tungkol sa pagtatanim,
kundi pati na rin tungkol sa pasensya, pangangalaga, at walang kondisyong pagmamahal. Tuwing ikinukwento ni Maria kay Mateo ang buhay niya, ang mga araw ng pagiging magkasama nila ng kanyang asawa, ang mga taon ng hirap ngunit puno ng pagmamahal sa pamilya, nakikinig si Mateo ng mabuti. Para bang natagpuan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa mga kwentong iyon. Bagamat hindi pa niya nararanasan ang tunay na pamilya, sa mga salita ni Maria, naramdaman niyang buhay na buhay ang pagmamahal ni Maria sa kanyang mga mahal sa buhay. Isang hapon, habang nagre-relax silang magkasama sa ilalim ng lilim ng puno, tinanong ni Maria si Mateo, "Mateo, naaalala mo pa ba ang pamilya mo?" Tahimik si Mateo ng matagal. Ang mga mata niya ay parang malayo. "Hindi ko po masyadong matandaan. Ang tanging naaalala ko ay namatay ang mga magulang ko nung bata pa ako. Kailangan ko pong mabuhay mag-isa sa kalye. Walang nag-aalaga sa akin." Tiningnan siya ni Maria. Ang mga mata niya, puno ng malasakit. "Minsan, hindi makatarungan ang buhay, di ba? Pero, alam mo ba, hindi ka nag-iisa. Ngayon, may lola ka na. At laging nandito ako para alagaan ka, anuman ang mangyari." Naramdaman ni Mateo ang isang mainit na pakiramdam na kumalat sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga ganitong salita ng pagmamahal, at bagamat puno pa ng pagkalito, naramdaman niyang si Maria ang tanging tao na hindi siya iniwan. Hindi inisip ang kanyang nakaraan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago si Mateo. Natutunan niyang maghintay, magtrabaho ng mabuti, at higit sa lahat, matutong magbigay ng pagmamahal. Marami siyang natutunan kay Maria, mula sa pagtatanim hanggang sa paraan ng pagtrato sa ibang tao ng may kabutihan at tapat na puso. Isang araw, dinala siya ni Maria sa labas ng baryo upang bisitahin ang isang matandang kaibigan. Sa buong paglalakbay, napansin ni Mateo ang mga mata ng mga tao na nakatingin sa kanya, at nagsimulang maramdaman ang kaibahan niya sa ibang mga bata sa baryo. Ngunit palaging nariyan si Maria sa tabi niya. Binibigyan siya ng lakas ng loob at tiwala na kahit anuman ang nangyari sa kanyang nakaraan, ang ginagawa niya sa kasalukuyan ay siyang magdidikta ng kanyang hinaharap. "Magagawa mo yan, Mateo. Lahat ay nagsisimula sa unang hakbang. Ang mahalaga, lagi mong tandaan na hindi ka nag-iisa," sabi ni Maria. At mula noon, bawat hakbang ni Mateo ay kasama si Maria, tulad ng isang ina, tulad ng isang kaibigang palaging sumusuporta at nagmamahal sa kanya. Ang kwento ni Mateo ay hindi lamang isang paglalakbay upang muling matagpuan ang sarili, kundi isang paglalakbay upang matutunan at maging mas matatag sa ilalim ng walang kondisyong pag-aalaga ng isang ina na hindi siya ipinanganak, ngunit may pagmamahal na kasing laki ng isang ina. Pagdating ng tagsibol, nagsimulang mamulaklak ang mga halaman sa hardin ni Lola Maria. Ang mga bagong usbong na sanga, mga bulaklak ng unang bahagi ng taon na kumikislap sa ilalim ng asul na kalangitan, at ang malumanay na hangin na dumadaan sa bawat dahon na may kasamang amoy ng mga bulaklak. Isang magandang pagkakataong ito upang magsimula ng isang bagong bagay para kay Mateo. Ang tagsibol na ito ay nagdala ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang umaga, pumasok si Lola Maria sa kusina upang maghanda ng agahan gaya ng dati. Nang bigla niyang marinig ang tunog ng kampana ng pinto, tumayo si Mateo, na ngayon ay medyo lumaki na, at binuksan ang pinto. Sa kanyang kamay ay isang makapal na sobre. May tatak mula sa isang unibersidad sa Manila. "Ano ito, anak?" tanong ni Lola Maria habang tinitingnan ang sobre sa kamay ni Mateo. Tahimik na binuksan ni Mateo ang sobre at kinuha ang isang liham. Binasa niya ang mga nakasulat sa papel. "Ikinagagalak naming ipaalam sa iyo na ikaw ay natanggap para sa scholarship sa Ateneo de Manila University." Ang balitang ito ay isang malaking hakbang hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin kay Lola Maria, na buong puso niyang inaalagaan at pinapalakas siya sa loob ng maraming taon. Natanggap ko po ang scholarship, Lola Maria. Mag-aaral po ako sa Manila." Hindi makapaniwala si Mateo.
Ang kanyang tinig ay puno ng gulat at kaligayahan. Ngumiti si Lola Maria. Ang kanyang mga mata ay maluha-luha, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pagmamalaki. Ang pakiramdam ng isang ina na makita ang anak na pinangalagaan na makamit ang tagumpay at magsimula ng isang bagong landas ay hindi matutumbasan ng kahit anong kaligayahan. Magaling ka, Mateo. Karapat-dapat ka sa pagkakataong ito. Ipinagmamalaki kita, sabi ni Lola Maria. Ang kanyang tinig ay maluha-luha ngunit puno ng lakas. Tumingin si Mateo kay Lola Maria. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kaligayahan. Ngunit may kasamang kaba. Matagal na niyang kasama si Lola Maria. At ngayon, kailangan niyang iwan siya at magsimula sa isang bagong mundong puno ng hamon at mga pagkakataong hindi niya pa kayang paghandaan. Lola Maria, hindi ko alam. Kaya ko po bang mabuhay nang wala kayo sa aking tabi? Tanong ni Mateo. Ang tinig ay may kasamang pangambang, hindi pa niya kayang ilabas. Kaya mo yan. Nasa puso kita, anak. Saan ka man pumunta, andito lang ako sa tabi mo. Sagot ni Lola Maria. Dahan-dahang pinatnubayan siya. Nang dumating ang araw ng pag-alis, ang hangin sa baryo ay tila naging tahimik kaysa sa karaniwan. Ang bawat hakbang ni Mateo ay may kasamang determinasyon, ngunit hindi rin nawawala ang kaunting kalungkutan. Tinulungan siya ni Lola Maria na mag-impake ng kanyang mga gamit. Inihanda ang mga bagay na kailangan para sa kanyang paglalakbay. Kahit hindi ito binanggit, alam ni Lola Maria na ito ay isang mahalagang hakbang, hindi lamang sa buhay ni Mateo, kundi pati sa kanyang buhay. Alagaan mo ang iyong sarili. Mag-aral ng mabuti. Naniniwala akong magtatagumpay ka. Paalala ni Lola Maria. Pagpipilitan ko po. Nangako po akong ipagmamalaki ko kayo. Sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Dumating na ang bus. Tumayo si Mateo at sumakay. Inisip si Lola Maria sa huling pagkakataon. Ang mga luha ni Lola Maria ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit nagpatuloy siya sa pagngiti. Good luck, Mateo. Tandaan mo, may isang tahanan ka dito. Naghihintay sa iyong pagbabalik. Habang ang bus ay umalis sa baryo, ang mga tanawin sa likuran ay unti-unting naging malabo. Ngunit sa puso ni Mateo, ang imahe ni Lola Maria at ang bahay sa tabi ng kagubatan ay nananatiling malinaw. Isang bahagi ng kanyang buhay ay mananatili magpakailanman sa lugar na iyon. Ang lugar na nag-alaga sa kanya at humubog sa kanya upang maging tao na siya ngayon. Sa Ateneo de Manila, nagsimula si Mateo ng isang bagong buhay. Nakatira siya sa dorm, kasama ang mga bagong kaibigan mula sa iba't ibang lugar. Sa simula, naramdaman niyang siya ay nawawala sa gitna ng karamihan. Ang mga bagong kaibigan ay hindi katulad ng mga bata sa baryo. Nasanay siya, ngunit dahil sa mga aral mula kay Lola Maria, mabilis na nakapag-adjust si Mateo sa bagong kapaligiran. Sinimulan niyang mag-aral ng mabuti, hindi lamang para ipagmalaki si Lola Maria, kundi upang patunayan sa kanyang sarili na kahit hindi siya nagmula sa isang perpektong pamilya, kaya niyang makamit ang malalaking bagay. Ang mga oras ng mahihirap na pag-aaral, ang mga gabing gising upang mag-review, hindi nakapagpahina sa kanya. Sa halip, naramdaman niyang siya ay lumalaki at patungo sa mga layunin na itinakda niya. Patuloy pa ring nagpadala ng mga liham si Lola Maria kay Mateo bawat buwan. Nagsasabi ng mga kwento tungkol sa baryo at sa mga batang inaalagaan niya. Ang mga liham na ito ay nagiging isang malaking tulong kay Mateo na nakakatulong sa kanya upang maramdaman na hindi siya nag-iisa sa mga mahihirap na panahon. Isang araw, nang makatanggap siya ng isang mahabang liham mula kay Lola Maria, nakaramdam siya ng pangangailangan na mag-reply. Nagsulat siya ng isang liham. Ibinahagi ang mga natutunan niya, ang mga bagong kaibigan, at ang mga hamon na kanyang nalampasan. Sinulat din niya ang kanyang mga pangarap, ang balak niyang balikan ang baryo sa tabi ng kagubatan, hindi bilang batang naglalakad sa kalsada, kundi bilang isang matagumpay na tao na kayang alagaan si Lola Maria tulad ng pag-aalaga niya sa kanya. Lola Maria, hindi ko po kayo bibiguin. Patuloy kong pagsusumikapan
na ipagmalaki ko po kayo, isinulat ni Mateo sa kanyang liham. Lumipas ang mga araw mula nang magsimula si Mateo ng kanyang bagong buhay sa Maynila. Sa mga unang buwan, pakiramdam niya ay parang siya'y nawawala at nag-iisa, na parang siya'y nawalay sa isang mundong puno ng mga bagong tao at mga bagong gawi. Ngunit dahil sa tapang at lakas na itinuro sa kanya ni Lola Maria, mabilis siyang naka-adapt sa bagong kapaligiran ng kanyang buhay sa Ateneo de Manila University. Masigasig si Mateo sa kanyang pag-aaral at hindi nagtagal, ang mga pagsusumikap niya ay nagbunga. Naging isa siya sa mga nangungunang mag-aaral sa klase. Palaging pinupuri ng mga guro dahil sa kanyang focus at matalim na pag-iisip. Nagsimulang mapansin siya ng mga kaklase at unti-unti nakapagbuo siya ng mga bagong ugnayan at mga kaibigang tapat sa klase. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, unti-unting lumitaw ang isang pakiramdam ng kalungkutan sa puso ni Mateo. Kahit na may mga kasiyahan sa mga party, kasama ang mga kaibigan, mga oras ng paghahanda sa exam, at mga gabing nagpapahinga sa ilalim ng lahat ng iyon, pakiramdam pa rin niya ay may kulang. Ang kulang na iyon ay si Lola Maria, ang ina na nag-alaga at nagbigay ng walang kondisyong pagmamahal sa kanya sa lahat ng mga taon. Isang linggo matapos magsimula sa kolehiyo, nakatanggap si Mateo ng liham mula kay Lola Maria. Ang liham ay puno ng pagmamahal, nagsasalaysay ng mga nangyayari sa baryo, ang mga bata na inaalagaan pa rin ni Lola Maria, at ang mga hapon na siya'y nagtatrabaho sa hardin. Ang bawat liham mula kay Lola Maria ay nagdudulot ng init sa puso ni Mateo, ngunit kasabay ng init na iyon ay isang malalim na lungkot. Kamusta ka na, Mateo? Nakapag-adjust ka na ba sa mga bagong kaibigan? Laging iniisip kita at umaasang maganda ang iyong pag-aaral. Kahit gaano kabisi ang buhay sa syudad, huwag mong kalimutan na nandito lang ako, naghihintay na bumalik ka. Palaging bukas ang aming bahay para sa iyo. Nang mabasa ni Mateo ang huling mga linya ng liham, hindi niya napigilang maluha. Tanong niya sa sarili, kung nararamdaman ba ni Lola Maria ang kalungkutan dahil wala si Mateo sa kanyang tabi. Naiisip ba ni Lola Maria si Mateo tuwing lumulubog ang araw, kapag wala ng iba para makipag-usap at magbahagi ng mga kwento ng araw? Alam niyang kailangan niyang mag-aral at sundan ng kanyang sariling landas. Ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng guilt habang dahan-dahan niyang iniiwasan si Lola Maria. Isang hapon, habang nag-iisa sa kanyang kwarto sa dormitoryo, tumanggap si Mateo ng tawag mula sa isang kaibigan mula sa baryo na siyang nag-aalaga sa mga bata para kay Lola Maria. Mateo, may masamang balita. Malubha ang kalagayan ni Lola Maria. Hindi siya nakakaramdam ng mabuti nitong nakaraang linggo, pero palagi niyang sinasabi na okay lang siya. Ngayon, hindi na siya kayang magtulungan sa hardin. Kailangan ng tulong ng isa sa atin na magbantay sa kanya. Ang balitang ito ay parang isang dagok kay Mateo. Pakiramdam niya ay parang ang puso niya ay naputol. Kahit naabala siya sa mga klase at bagong trabaho, alam niyang kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang makita si Lola Maria. Ngunit sa mga susunod na minuto, nagsimula ang mga tanong na sumik sa kanyang isip. Maaari ba niyang iwan ang lahat ng ito at bumalik sa baryo? Paano niya magagampanan ang responsibilidad kay Lola Maria habang lahat ng bagay sa Maynila ay mukhang tumatakbo ng maayos? Ang mga oportunidad at ang kanyang karera, ang lahat ay parang nagsisilibing hadlang sa kanya. Ito na ang buhay ko, Mateo. Nandito ako para magtrabaho at mag-aral para sa mas magandang bukas. Hindi ko maaaring lisanin ito, sabi ni Mateo sa kanyang sarili. Ngunit kahit na ganoon, hindi maalis ang imahe ni Lola Maria sa kanyang isipan. Hindi niya kayang magpatuloy nang hindi alam kung kumusta na siya, kung siya ba ay okay, kung siya ba ay miss na siya. Kinabukasan, nagdesisyon si Mateo na laktawan ng ilang klase at sumakay ng bus pabalik sa baryo. Nang dumating ang bus sa pinakamalapit na saksi sa bahay, bumaba siya at naglakad patungo sa bahay ni Lola Maria sa tabi ng kagubatan. Ang mga pamilyar na daan, ang mga puno, ang lahat ay tila pareho. Ngunit nang makita niyang muli ang bahay na matagal niyang iniwan, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Wala ang tawanan ng mga bata,
at wala ang mga gintong araw ng taglagas na makikita sa paligid. Pagpasok sa bahay, nakita ni Mateo si Lola Maria na nakaupo sa isang lumang upuan malapit sa bintana. May hawak na telang panglinis. Ang kanyang mga mata ay malabo at puno ng pagod. Lola Maria, tinawag ni Mateo. Nagmamadaling pumunta sa tabi niya. Tumingin si Lola Maria sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kaligayahan, ngunit may kabigatan. Bumalik ka na, Mateo. Matagal na akong naghihintay sa iyo. Mahina ang kanyang boses ngunit matatag. Umupo si Mateo sa tabi ni Lola Maria. Niyakap ang kanyang kamay. Pakiramdam niya'y may matinding sakit sa kanyang puso nang makita ang kahinaan ni Lola Maria. Nagtanong siya sa sarili, hanggang kailan pa kaya niyang mabuhay nang walang kasama sa tabi? Alam niyang magpatuloy siya sa Maynila, ngunit nang bumalik siya sa bahay, napagtanto niya kung gaano kabigat ang sakripisyo ni Lola Maria para sa kanya. Lola, patawarin mo ko kung hindi ako dumating agad, sabi ni Mateo, habang ang mga luha ay nagsisimula ng dumaloy. Hindi mo kailangang mag-sorry, Mateo. Gusto ko lang na maging masaya ka. Nabuhay ako upang makita kang magtagumpay at iyon lang ang kailangan ko. Huwag mong alalahanin ako. Ngumiti si Lola Maria. Pinapalo ang kanyang kamay. Humilig si Mateo. Hindi na nakapagsalita pa. Alam niyang kahit magbalik siya, ang buhay niya sa Maynila ay patuloy na hahatak sa kanya. Magpapatuloy siya sa kanyang landas. Ngunit ang isang bahagi ng kanyang puso ay laging mananatili kay Lola Maria sa bahay sa tabi ng kagubatan. Pagkalipas ng ilang araw, nang bumalik si Mateo sa Maynila, pakiramdam niya ay may malaking pagbabago sa kanyang sarili. Ang pagkikita nila ni Lola Maria ay nagbigay sa kanya ng mga bagong pananaw tungkol sa pamilya, tungkol sa mga tunay na mahalaga sa buhay. Kahit hindi siya palaging maaaring nandyan, si Lola Maria ay laging magiging ina na mamahalin at irerespetuhin niya magpakailanman. Habang lumilipas ang panahon, ang buhay ni Mateo sa Manila ay naging mas abala kaysa dati. Ang mga araw ng pag-aaral, trabaho, at pakikisalamuha sa mga bagong kaibigan ay dumaan ng mabilis na walang oras upang siya ay huminto at magmuni-muni tungkol sa nakaraan. Ang lungsod ay hindi natutulog at si Mateo ay wala ng sapat na oras upang mag-isip tungkol sa mga bagay na siya ay iniwan. Ngunit sa kailalim-liman ng kanyang puso, hindi pa rin niya malimutan si Lola Maria, ang ina na iniwan niya upang hanapin ang kanyang kinabukasan. Bawat buwan, patuloy pa rin si Lola Maria sa pagsusulat ng mga liham kay Mateo. Ang mga liham na ito ay puno ng pagmamahal at mga payo. Ikinukwento ni Lola Maria ang buhay sa baryo, ang mga batang inaalagaan niya, ang mga araw ng taglagas, habang nagtatanim siya sa hardin, at ang mga malamig na gabi ng taglamig kapag nararamdaman niyang nag-iisa. Ang mga liham na ito ang naging tanging tulay sa pagitan nila na tumutulong kay Mateo na maramdaman na hindi siya talagang nawawala sa nakaraan. Ngunit habang ang buhay ni Mateo sa Manila ay lalong nagiging magulo, ang mga liham ay nagsimulang maging mga bagay na binabasa na lang niya ng mabilis, parang isang nakagawi ang gawain kaysa isang tunay na pangangailangan. Nagsimulang maramdaman ni Mateo ang lumalaking distansya. Isang hapon, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pag-aaral at trabaho, si Mateo ay nakaupo mag-isa sa kanyang kwarto sa dormitoryo. Ang mga leksyon ay hindi na bago, ang mga trabaho ay walang pagbabago. Bigla, naramdaman niyang siya ay napapaligiran ng isang di nakikitang spiraling, kung saan ang lahat ng bagay ay nagiging malabo at nawawala sa halaga. Umupo siya sa lamesa, binuksan ang kahon na naglalaman ng lahat ng mga liham mula kay Lola Maria. Kamusta ka na, Mateo? Laging nag-aalala si Lola sa'yo. Ang buhay ba sa Manila ay ang inaasahan mong mangyari? Sana ay matagpuan mo ang kaligayahan at huwag kalimutan ang mga bagay na tinuro ko sa'yo. Basahin ni Mateo ang mga pamilyar na salita, ngunit tila wala na itong parehong lakas na dati. Ang nararamdaman ni Mateo ngayon ay hindi na ang pagkakaugnay, kundi ang pagkawalang bisa. Ang buhay ay nilamon siya
at ang natira ay mga malabong alaala ng isang bahay sa tabi ng kagubatan, si Lola Maria, at ang pagmamahal na natanggap niya. Isinara niya ang liham, iniwan ito sa lamesa at lumabas. Ang mga kalye ng Manila ay puno pa rin ng tao, ingay at pagmamadali. Habang naglalakad siya sa gitna ng karamihan, naramdaman niyang siya ay isang alikabok na nawawala, naglalakad sa pagitan ng mga tao na abala sa kanilang sariling buhay. Sa mga susunod na linggo, ang buhay ni Mateo ay patuloy na sumusunod sa agos ng kanyang karera. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang malaking kumpanya ng pananalapi, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataon na matuto at mag-develop ng kanyang propesyon. Nakibahagi siya sa mga malalaking proyekto, nakatagpo ng mga mahalagang kasosyo, at unti-unting nakilala bilang isang mahusay na empleyado. Ang mga pulong, mga gabi ng pagtitipon ng mga negosyante, lahat ng ito ay lalong nagpabigat sa kanya. Si Mateo ay nagsimulang magkaroon ng buhay na pinapangarap ng marami sa probinsya. Isang matatag na trabaho, bahay, mga kaibigan, at mga relasyon sa negosyo. Ngunit sa kalaunan, napagtanto ni Mateo na kahit na mayroon siyang lahat ng ito, may isang bagay pa rin na nawawala. Ang pakiramdam ng kalungkutan at kawalan ng laman ay patuloy na nararamdaman kapag siya ay mag-isa sa kanyang marangyang apartment. Ang mga gabi na nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay bumabalik sa mga alaala ni Lola Maria, sa mga araw na siya ay namumuhay sa bahay sa tabi ng kagubatan, kung saan bawat umaga ay naririnig niya ang mga ibon at naamoy ang mga bulaklak sa hardin. Ang mga alaala na iyon ngayon ay parang malabong mga larawan, mahirap hawakan. Isang araw, nakatanggap si Mateo ng isang tawag mula sa isang kaibigan sa baryo. Ipinagbigay alam sa kanya na si Lola Maria ay pumanaw na. Ang balitang ito ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Mateo. Hindi niya matanggap ang narinig. Si Lola Maria, ang tanging pamilya na mayroon siya, ang nag-alaga at nagmahal sa kanya sa loob ng maraming taon, ay ngayon ay wala na. Hindi niya kayang magpatuloy. Hindi kayang ipagpatuloy ang buhay gaya ng dati. Nagpasya si Mateo na bumalik sa kanyang bayan. Alam niyang wala na si Lola Maria, ngunit kailangan pa rin niyang bumalik upang hanapin ang mga natirang alaala, upang ayusin ang mga damdaming hindi na ilabas, at upang hanapin ang kapayapaan na hindi niya matagpuan sa mga taon ng pamumuhay sa Manila. Habang ang bus ay dumadaan pa uwi sa baryo, hindi kayang pigilan ni Mateo ang mga damdamin sa kanyang puso. Ang mga kalsada, ang mga matandang bahay, lahat ay nagdala sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang mga alaala na hindi maaaring burahin kahit na ang oras ay patuloy na dumaan. Nang dumating siya sa bahay ni Lola Maria, naramdaman ni Mateo ang isang matinding pagkawalan. Ang bahay na dating puno ng init, tawa, at pagmamahal ay ngayon tahimik at walang buhay. Lahat ng bagay ay tila tumigil. Ito na. Nakatayo siya roon. Naramdaman ang pagkawala na bumabalot sa kanya. Umupo siya sa hagdang bato. Naaalala ang mga araw na siya ay inaalagaan ni Lola Maria. Pinapalakas siya sa bawat pagkain, bawat pagpatulog, at ang mga aral ng buhay. Lola, patawarin mo ako, mahinang sabi ni Mateo. Ang tinig ay puno ng kalungkutan. Dumaan ang oras, at hindi na niya alam kung siya ay umiiyak dahil sa pagkawala o dahil sa mga damdaming hindi pa nailabas kay Lola Maria. Ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Lola Maria ay hindi nasusukat ng mga salita. At ngayon, nang wala na siya, natutunan ni Mateo na ang mga alaala at aral ng pagmamahal ay ang pinakamahalaga niyang yaman. Pagbalik ni Mateo sa Manila, hindi na siya katulad ng dati. Nagbago siya. Hindi lamang sa trabaho, kundi pati na rin sa kanyang pananaw at puso. Nagsimula siyang mag-volunteer, tumulong sa mga batang ulila, nagtatag ng mga charity fund upang matulungan ang mga nangangailangan, gaya ng ginawa ni Lola Maria sa kanya noong araw. Naisip niya na ang pagmamahal at pag-aalaga ay hindi mabibili ng pera.
kundi maaari lamang ibigay mula sa isang tapat na puso. Kahit wala na si Lola Maria, ang pagmamahal na ibinigay niya ay patuloy na nabubuhay kay Mateo. Ang mga alaala ni Lola Maria at ng bahay sa tabi ng kagubatan ay patuloy na nagiging inspirasyon para kay Mateo upang magpatuloy sa kanyang landas. Kaagad, matapos matanggap ang balita ng pagpanaw ni Lola Maria, hindi makapagsit si Mateo. Ang lahat ng bagay ay tila magulo sa kanyang isipan. Ang mga alaala tungkol kay Lola Maria, ang bahay sa tabi ng kagubatan, at ang mga aral na itinuro nito ay parang mga piraso ng isang perpektong larawan na hindi na niya kayang pagdugtungin muli. Si Lola Maria ay ang tanging tao na nagmamahal at nagtiwala sa kanya ng walang kapalit. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay nawala. Sumakay si Mateo ng bus pauwi sa baryo. Ang puso ay mabigat. Ang bawat kilometro ay unti-unting nagdadala sa kanya pabalik sa kanyang bayan, sa bahay kung saan siya lumaki, sa tahanan na nilikha ni Lola Maria para sa kanya. Ang mga lumang imahe ng baryo ay muling sumik sa kanyang isipan. Ang baryo na iniwan niya upang maghanap ng bagong kinabukasan sa syudad. Ang baryo na iniwasan niya nang magtahak sa mga oportunidad at mga pangarap na tagumpay. Ngayon, lahat ng naiwan ay kalungkutan at pagsisisi. Nang bumangga ang bus sa istasyon ng baryo, bumaba si Mateo, huminga ng malalim. Ang hangin ay kasing sariwa pa rin tulad ng dati. Ngunit naramdaman niya ang katahimikan sa bawat hakbang. Wala ng tawa ng mga bata, wala ng kwento ni Lola Maria sa ilalim ng lilim ng bahay. Tanging siya na lamang, tahimik na naglalakad sa mga alaala na halos na mawala na. Ang buong baryo ay tila huminto nang bumalik si Mateo. Ang mga tao ay tinitingnan siya, ngunit wala ni isa mang salita. Hindi na siya ang batang lansangan, kundi isang matagumpay na tao na bumalik na may dalang sakit ng pagkawala. Alam niyang wala na si Lola Maria. Ang mga huling salita ni Lola Maria ay naging mga alingaw-ngaw na lamang, at siya na lamang ang natirang magtaglay ng pasakit na iyon. Nang makarating si Mateo sa bahay ni Lola Maria, hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Ang bahay ay ngayon ay tahimik. Ang mga upuan kung saan siya nakaupo, ang mga larawan sa dingding, lahat ay nanatili tulad ng dati. Ngunit wala na si Lola Maria. Pumasok siya sa loob, tumingin sa paligid, at nakaramdam ng kalungkutan. Lahat ay pareho, ngunit may isang bahagi ng buhay na nawawala. Tumayo siya sa tabi ng bintana at tiningnan ang hardin na pinangalagaan ni Lola Maria sa loob ng maraming taon. Ang mga gulay at prutas na naging pamilyar na, ngunit ngayon, hindi na ito nagbibigay ng parehong kapanatagan gaya ng dati. Naaalala niya ang mga umaga na sila ay nagtutulungan ni Lola Maria sa hardin, nagsasabi ng mga kwento at pangarap para sa hinaharap. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay nawawala. Umupo si Mateo sa upuan na dating inuupuan ni Lola Maria at pinikit ang mga mata. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya. Naaalala niya ang unang pagkakataon na dinala siya ni Lola Maria sa hardin. Tinuruan siya kung paano magtanim, kung paano alagaan ang hardin, at mga aral tungkol sa pasensya at pagmamahal. Si Lola Maria ay palaging may mga mabubuting payo, ngunit hindi niya na lamang matutunan ng buo. Si Mateo ay masyadong abala sa buhay sa syudad, sa mga pangarap at mga personal na layunin. Isang matinding pakiramdam ng pagsisisi ang pumuno sa kanyang puso. Lola, patawarin mo ako. Hindi ako nandiyan nung pinakanailangan mo ako. Masyado akong naging abala sa sarili ko, sa mga bagay na gusto kong makamit. Iniiwan ko kayong mag-isa, sabi ni Mateo, na may mga luha sa mata. Hindi siya makapigil sa pag-iyak. Hindi matanggal ang pakiramdam ng pagkatalo na dulot ng hindi pagsunod sa mga pangarap ni Lola Maria. Kinabukasan, inayos ni Mateo ang libing ni Lola Maria. Ang buong baryo ay dumaan upang makiramay. Ang mga tao na kasama ni Lola Maria sa buhay ay inaalala siya ng may paggalang at pagmamahal. Para kay Mateo, ito ay isang pagkabigla na hindi niya kayang malampasan. Hindi siya nandyan nang kailangan siya ni Lola Maria,
At ngayon na wala na siya, pakiramdam ni Mateo na nawala ang isang bahagi ng kanyang buhay. Natapos ang libing at umalis na ang mga tao. Si Mateo ay nag-iisa sa libingan ni Lola Maria, hindi makapagsalita, tanging ang pakiramdam ng kawalan ang nararamdaman. Tiningnan niya ang libingan at nagtatanong kung mapapatawad kaya siya ni Lola Maria, kung maiintindihan kaya ni Lola Maria na siya ay nagsisisi at mahal na mahal siya at nais magbalik loob sa lahat ng ginawa ni Lola Maria para sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik si Mateo sa Maynila. Bitbit ang mga damdamin ng pagkakasala at pagsisisi. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay nagbago. Ang mga aral ni Lola Maria tungkol sa pagmamahal, pasensya, at kabutihang loob ay nakatanim na sa kanyang puso. Alam niyang lagi na siyang nais ni Lola Maria na mamuhay ng makulay at ngayon, gagawin niya ang lahat upang makamit iyon. Nagsimula siyang mag-volunteer sa mga proyekto para sa mga batang ulila. Nagsimula ng mga scholarship program para sa mga mahihirap. Nagsimula din siyang magtrabaho para sa mga komunidad. Nagpapasimula ng mga proyekto para sa pagpapabuti ng mga baryo at muling pagtatayo ng mga mahihirap na lugar. Nalaman ni Mateo na kahit hindi na niya maibalik ang nakaraan, maaari niyang baguhin ang hinaharap at ito ang paraan para magbayad sa mga pagkakamali ng nakaraan. Kahit wala na si Lola Maria, ang mga aral na iniwan nito sa kanya ay patuloy na buhay sa puso ni Mateo. Alam niyang ang bawat hakbang at mabuting gawain na ginagawa niya ay para magbigay pugay kay Lola Maria, ang ina na nagbigay ng lahat ng pagmamahal sa kanya. Si Mateo ay patuloy na naaalala ang mga mahihirap na araw nang siya ay unang dumating sa Manila, nang lahat ng bagay ay bago at kinailangan niyang magpakasipag upang mabuhay. Ngunit dahil sa alaga at pag-aaruga ni Lola Maria, nalampasan niya ang mga unang araw ng kalituhan at unti-unting nahanap ang kanyang lugar sa lipunan. Ngunit may isang bagay na itinuro sa kanya ni Lola Maria na ngayon lamang niya tunay na nauunawaan, na ang mabuhay para lamang sa sarili ay hindi sapat at ang tunay na kaligayahan ay dumarating lamang kapag natutunan nating magbahagi ng pagmamahal at malasakit sa iba. Isang araw, habang nakaupo si Mateo sa kanyang maliit na apartment, nakatingin sa bintana at minamasdan ang abalang kalye sa labas, bigla siyang nakaramdam ng isang bagay na hindi niya noon naisip. Ang mga trabaho, mga proyekto na kanyang pinapasok sa lungsod, kahit na matagumpay, ay kulang pa ng isang bagay. Napansin niyang ang mga alaala ni Lola Maria, ang mga payo niya, ay nagbigay sa kanya ng pag-unawa na kahit gaano man karami ang mga tagumpay na makamtan, hindi niya kayang kalimutan ang mga tunay na mahalagang bagay sa buhay. Hindi ko pwedeng mabuhay para lang sa sarili ko, bulong ni Mateo sa kanyang sarili. Inaalagaan ako ni Lola Maria buong buhay ko at ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa mga bata at sa komunidad kung saan ako nabibilang. Ang nararamdamang iyon ay nagtulak kay Mateo upang gumawa ng isang mahalagang desisyon. Babalik siya sa kanyang bayan upang ipagpatuloy ang mga gawain ni Lola Maria at isakatuparan ang mga pangarap na palagi niyang inasam para sa kanya. Hindi lamang siya mamumuhay para sa sarili, kundi mamumuhay upang tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit ang pagbabalik sa kanyang bayan ay hindi lamang upang magsagawa ng mga gawaing kawanggawa, kundi upang muling hanapin ang sarili, muling buhayin ang mga alaala, at ipagpatuloy ang paglalakbay na sinimulan ni Lola Maria. Pagbabalik sa lumang bahay. Isang umaga, pagkatapos ayusin ang lahat ng mga bagay sa Manila, muling sumakay si Mateo sa bus pauwi sa kanyang bayan. Habang dumadaan ang bus sa mga pamilyar na kalsada, naramdaman ni Mateo na ang kanyang puso ay nakakaluwag, na para bang lahat ng bigat mula sa buhay sa lungsod ay nawala na. Ang baryo ay nananatiling tulad ng dati, ang mga kalsadang puti, ang mga lumang bahay, at ang pinakamahalaga, ang bahay sa tabi ng kagubatan, ang bahay na tinawag niyang tahanan, ang lugar kung saan alaga siya ni Lola Maria sa loob ng maraming taon. Nang pumasok si Mateo sa lumang bahay,
Lahat ay nanatili. Ang mga kahoy na upuan, ang mga larawan sa dingding, lahat ay walang pagbabago. Ngunit nang pumasok siya sa silid ni Lola Maria, nakaramdam siya ng kakaibang katahimikan. Wala na ang tunog ng mga yapak ni Lola Maria. Wala na ang pamilyar na amoy niya sa hangin. Ang lahat ay tanging mga alaala na lamang. Mga damdami na hindi pa rin lubos na natutunan ni Mateo hanggang sa oras na iyon. Umupo si Mateo sa tabi ng mesa kung saan palaging umuupo si Lola Maria tuwing hapon upang maggansilyo. Tiningnan niya ang mga gamit sa paligid, ramdam ang katahimikan. Isang bahagi ng kanyang puso ay hindi pa rin makapaniwala na hindi na si Lola Maria ang magtuturo sa kanya ng mga bagong bagay. Ngunit alam ni Mateo na ang mga aral na iniwan ni Lola Maria ay magsisilbing gabay para sa kanyang daraanan. Ang mga bagay na gagawin niya ngayon ay magiging paraan upang manatili si Lola Maria sa kanyang puso at sa puso ng ibang tao. Pagkatapos niyang makabalik, nagsimula si Mateo na isakatuparan ang mga plano na matagal nang pinangarap ni Lola Maria. Nagtayo siya ng isang scholarship fund para sa mga mahihirap na bata sa baryo, tumulong sa mga batang ulila, at nagbigay ng mga pagkakataon sa kanila upang mag-aral. Binuhay din niya ang hardin na inalagaan ni Lola Maria. Ginawang isang community garden kung saan ang mga bata sa baryo ay matututo ng pagtatanim at pangangalaga sa mga halaman. Ngunit hindi lang natapos ang mga gawaing kawang-gawa ni Mateo dito. Nagsimula siyang mag-organisa ng mga seminar at mga programa para sa pagpapalago ng komunidad, tumulong sa mga puok na mahihirap, nagbigay ng mga vocational courses at mga pagkakataon sa trabaho para sa mga matatandang walang permanenteng hanapbuhay. Nakipagtulungan din siya sa mga charity organizations at mga philanthropist upang magbigay ng pagkain at mga gamit na kailangan ng mga tao sa baryo. Sa bawat hakbang na ginawa ni Mateo, mas naramdaman niya ang pagmamahal na iniwan sa kanya ni Lola Maria. Hindi na niya naramdaman na mag-isa siya. Kahit wala na si Lola Maria, ang presensya niya ay patuloy na nararamdaman sa bawat galak ng kanyang puso. Si Mateo ay naging bahagi na ng komunidad, tumutulong sa iba, tulad ng ginawa ni Lola Maria sa kanya noong siya ay bata. 1 taon matapos siyang bumalik sa baryo, naramdaman ni Mateo na ang kanyang puso ay payapa na. Nahanap na niya ang layunin sa buhay, hindi sa mga personal na tagumpay o mga pagkilala mula sa lipunan, kundi sa kaligayahang dulot ng paggawa ng makabuluhang bagay para sa komunidad, sa pagtulong sa mga mahihirap at lalo na sa mga bata sa baryo. Naiintindihan niya na kahit pa magbago ang buhay, ang pagmamahal at pagbabahagi ay ang pinakamahalagang bagay. Isang hapon, habang nakaupo si Mateo mag-isa sa hardin, tiningnan niya ang kalangitan. Naalala niya si Lola Maria at ang mga salita ni Lola. "Huwag mong alalahanin ang hinaharap, Mateo. Magsikap ka lang at tiwala ako na magtatagumpay ka." Ngumiti siya at ramdam ang kapayapaan sa kanyang puso. Natutunan ni Mateo ang pinakamahalagang aral sa buhay. Ang kaligayahan ay kapag tayo ay marunong magbigay, hindi lang kapag tumanggap. Ngayon, natagpuan na ni Mateo ang tunay na kaligayahan. Hindi na siya nagdaramdam, hindi na siya malungkot, dahil alam niyang kahit wala na si Lola Maria, iniwan niya sa kanya ang lahat ng kailangan niya upang mamuhay ng isang makulay at makabuluhang buhay.